Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back po sa ating YouTube channel. At for today's vlog nga, pag-uusapan natin ang tungkol dito sa mga kaganapan sa Dabarkads and syempre sa Itbulaga. So kanina nagbahagi po si Tito Sen ng art picture. So bali dalawa po ito, and sabi nga dito ni Tito Sen sa caption, Romino's art. So sa unang art, napakaganda, 'di ba? Buhay na buhay po yung kulay niya. And parang pagtitingnan mo yung art na to, parang alam mo yun, ibang happiness yung mararamdaman mo, yung papasok sa isip mo kasi buhay na buhay po yung art. And sa pangalawa naman ay art of nature ata to, dahil makikita mo dito ang luntian na kapaligiran. Samantalang kanina naman po sa mga nakakamiss kay Maine Mendoza, nagbahagi na po siya ng kanyang picture. And meron din po siyang message dito sa broadcast channel niya. Sabi niya po, sharing photos from our Europe trip because I finally have the 20 photo carousel update. So una, itong naka-white si Maine Mendoza, and makikita dyan yung background niya sa Greece, napakaganda. And sa second picture naman, ito pong nakabaliktad yung picture po nila Maine and Arjo Atayde. Museum of Illusion po yan. I-try nyong baliktarin yung picture na mga nasa screen po ninyo. Baguhin nyo po yung pwesto ng cellphone nyo. Doon nyo makikita yung totoong pwesto nila Maine and Arjo Atayde, kasi yan po ang ginawa ko kanina. Sabi ko nga, ganun pala yun. So, Museum of Illusion po yan dyan sa Greece. And itong pangatlong picture naman ay picture nila with Arjo Atayde. And ang sumunod ay itong Acropolis ba yun? Correct me if I'm wrong sa pronunciation. And itong next ay ang Ia Santorini na background ni Maine Mendoza kanina sa nauna nating picture na plinex po sa inyo. So ang ganda pala dito sa Greece, no? Talagang makaka-relax ng yung isipan mo, marerelax yung katawan mo, 'di ba? Sa ganda po ng mga view ng kapaligiran dito sa Greece, nakakatuwa. Kaya pala si Maine Mendoza mukhang ayaw na pong umuwi at bumalik ng Pilipinas. Samantala, pag-usapan naman natin itong pinost ng TV5. Sabi dito, maayong adlaw Davao. Parating na ang Barangay 5 Sugod Fiesta at handa nang makipiesta sa Kadayawan Festival kasama ang paborito mong Kapatid Stars. Don't miss it at pumunta sa Doña Salud, Covered Court, Reta Avenue, Barangay Sasa, Davao City. Bukas po yan, 2 p.m. Kaya tara na at magsaya mga kapatid. Andiyan po itong si Miles Ocampo at ang buong cast ng Padjak Princess. Makipagkulitan sa Kadayawan with the hottest TV5 star. At since wala po bukas si Miles Ocampo sa Itbulaga and sa Bulaga Olympics, mag-i-import po ang Itbulaga ng kapalit kay Miles Ocampo, no? So wala po bukas si Miles, kaya mag-i-import ang EB ng papalit. Hindi po pala ito lalaki, kasi ang hula ko kanina na nasabi ko sa isang update natin ay lalaki. Ngayon dito sa There's 2.0, babae naman, dahil sa clue po na binigay ng ating mga Kadabarkads, pangkalawakan daw yung beauty nun nung i-importin nila bukas. Tapos may medal daw. Baka si Arbuni yan. Yan yung dapat nating abangan, no? Kung si Arbuni yan. Tapos mga nagsasabi pa nga na baka naman si Alan Kay lang yan, or kaya si Jose Manalo, or si Lola Belen, or si Ai Seguera daw yung i-import bukas. So itong sa atin lang naman ay hula lang naman. So bukas natin malalaman yung pinakang final na resulta kung sino ba yung import na yan. Okay? Samantalang, pag-usapan naman natin itong tungkol sa pambabasag po
sa insider ng TV5 or sa insider to ng Itbulaga, no? Yung mga nagkakalat po kasi ng fake news, binasag po nila yon. So, ano nga ulit yung pakalat nitong sila Ted, yung galamay po ng nagsarang tahanang pinakamasaya, binigyan daw ng eviction notice yung isang programa kasi nalulugi na daw, no? Parang tinatakwil na daw or sinusuka ng isang network. Blind item yon. Wala naman pong sinabi doon na Itbulaga ito or ano. Pero, doon kung magbabasa kayo sa comment section ng naturang post nila, Itbulaga ang tinutukoy ng mga commenter doon na paniwalang paniwala sa mga posts. Since marami pong nagtatag na Itbulaga daw yon, na programa daw yun ng TVJ, nakarating po ito, no, sa dalawang broadcaster ng Energy FM. So, ngayon, nilinaw po nila ito sa publiko dahil meron din po silang source, no, diyan sa loob ng TV5 at sa Itbulaga, no? And sabi po doon na hindi daw programa po ng TVJ yon or ng TV5 or ng Itbulaga yun. Dahil napakaayos daw po ng relasyon ng TV5 at ng TVJ production. Hindi daw po totoo na nalulugi ang Itbulaga. Yan po ang malaking sampal sa mga pa-blind item ng galamay po ng tahanang pinasara, no? Kasi wala talaga silang tigil kundi magkalat ng pa-blind item, tapos kalaunan, 'di ba, parang inaano nila sa isipan ng tao na magsasara ang Itbulaga, magpapaalam ng Itbulaga. Lagi po nilang pinagdarasal yan. Pag pa naman pinagdarasal na magsara, malugi, or anumang wish na masama, lalo po yung pinagpapala at lalo pong mas papatagalin ang buhay ng Itbulaga. Kasi merong mga taong gustong pabagsakin ang Itbulaga. Napakaganda po ng layunin ng programang ito. At napakalalaki ng mga papremyong inilalabas araw-araw. Yung mga papremyon, napakalaking tulong na po sa pang-araw-araw sa mga taong nananalo po sa kanilang programa. Kaya't bakit may mga katulad nitong sila Ted, no, and sila Procnoy na nanaisin na magsara itong programa ng TVJ. So, wag naman sana kayong ganyan. Ang isipin nyo, yung mga kababayan na umaasa na manalo sa programa na yan. 'Di ba? Yun ang isipin ninyo. Wag tayong crab mentality. Wag nating patunayan na tayo ay ganoon.